Well, kumusta siklista? Nakita nyo na naman ang pangit na pagbumuka ko. Today is January 26, Monday. Kumustahin natin tong daten. Ngayon MTB tayo, MTB mode. Nag-ride lang ako ngayon kasi may sinusubukan akong tawag dito accessories ng mga vloggeries. Dito tayo sa bike lane. Kasi diba dati yung ginagamit natin yung para ibra ng mga vloggeries. Ngayon kasi magnet na yung ginagamit nila, kaya sinubukan natin. Meron akong nabili, pero Chinese brand kasi siya itong magnetic na camera mount. Pero hindi ako sure kung stable naman yung ano niya, yung video, o mauga. Kasi parang nakadikit lang sa damit, kaya medyo nagsiswing-swing yung camera. Hindi natin alam kung kaya ng GoPro yung stabilization niya. Medyo malakas naman yung pagkakapit ng magnet, kaya kampante naman ako na hindi mahuhulog yan. Dito ko rin siya tinabit sa bandang chest, para naka-chest mount din. So kumustahin natin tong daten sa oras ng 8:30 ng umaga. Ayan, marami pa rin ang nagja-jogging dyan sa bagong kalsada. At dito naman, dati sarado yan ng mga bakod Hindi na nila pinapapasukan ng tao. Kumbaga sa ano na-pull na yan na bakod nila, pero binuksan na ulit. May mga nag-walking at nagja-jogging pa rin. Pero tayo, cycling tayo. For now, cycling tayo. Kasi minsan nag-walking din ako doon sa bagong kalsada. At ngayon, MTB Sirepa. Tagal na nito Sirepa sa akin. Yung mumurahing MTB lang, pero tagal na nito sa akin. Hindi ako masyadong binibigyan ng sakit ng ulo nitong bike na to. So ayan, yan ang kalagayan ng daten ngayon. Kaya focus ulit tayo sa pagbabike. Dito lang tayo magpapaikot-ikot na nakakasawa, pero okay lang naman, at least meron tayong playground, diba? Kasi minsan pag naboboard ako dito sa lugar na ng daten, may ikot ako hanggang itong Bikutan tsaka hanggang Alabang pa uwi. Service road lang ako dumadaan, kaya lang delikado pag sa service road. Grabe yung mga sasakyan, gigit-giting ka. Bala kong mag 30 km sa loob ng isang oras o mahigit. Kasi pag naka-MTB ako, medyo ramdam mo yung pagkakaiba pag naka-MTB ka tsaka naka-road bike. Sa MTB kasi parang mabigat yung padjak mo, kahit marami ka namang extra gear. Pero pagdating kasi sa road bike, parang ang bilis-bilis ng padjak, saka magaan yung pagpedal mo, kaya medyo mabilis dito sa patag. Pero ang pagkakaiba naman sa ahon, diba, mas lamang naman ang MTB. Pero pag dito sa patag kasi parang nahirapan ako maka 30 pag MTB ang gamit ko. Sa road bike easy lang sa akin kaya nung nakaraan mabilis lang yung 30 km sa akin
ng araw. Pero tong init na to sakto lang din, medyo malamig pa. Pahinga muna tayo ng konti. Meron, ipapakita lang natin yung gamit nating mount ngayon, magnetic mount. Ito nga oh, ito yung magnetic mount na sinasabi ko sa inyo. Chinese brand siya. Tingnan nyo, ito yung magnet nya oh. Oh, lakas. Malakas din kumapit eh. Sa mahirap din tanggalin. Kaya minsan pag tinatanggal ko sa damit ko, ay yung pangit lang sa kanya, itong dito medyo malambot. Parang lagi siyang na-adjust pababa. Hindi siya mahigpit. Pero konting problema lang naman yon. Pero yung mahalaga yung kapit niya oh. Kasi itong strap dito na ano, masusolusyonan na lang yan eh. Ito yung maganda oh. Grabe kapit oh. Yan. Yan ang ating, kaya nilalagay ko lang dito sa ilalim ng damit. Tapos strap natin ganun oh. Pwede mo nang hayaan. Kaya lang di ko pa alam yung video nito kung hindi mauga. Stabilized. Ayan, yan yun. Oh. Yung ganyan na magiging itsura niya pag kayo nagra-ride. Like na ulit tayo. So yun na nga yung magnetic mount natin para sa ating GoPro. No? Para na din siyang chest mount. Kasi ikukwintas mo yung pinakakabitan niya, yung pinakadikitan niya pala. Kaya halos ganun din yung kuha. Pero yung stabilization yung concern. Kasi laging umuuga-uga dito sa damit ko ngayon itong camera as we speak. Pero knowing GoPro naman, alam naman natin na yung stabilization niya is almost perfect, no? Kaya sigurado naman ako na hindi magiging basura yung video natin paggamit ito. Kaya nga pala tayo nagbabike ulit ngayon, no? Kasi balak kong bisitahin ulit yung ano, Kabyang gamit itong MTB. Kasi ito kasing MTB may panglaban tayo sa mga ahonan. Hindi katulad ng road bike. Well, mabilis ang road bike sa patag, pero pagdating naman sa mga ahon kapos tayo. Lagi akong kinakapos talaga. Ito medyo malaki-laki yung sprocket nito sa likod. Kaya may mga option tayo na pagaanin yung sarili natin. Pero bala ko rin tong palitan ng loop bar. Kasi itong ano natin ngayon, handlebar, yung medyo sumasakit yung balikat ko pag ito yung gamit ko. Pag tumatagal ako dito sa bike na to. Kaya tingin ko palitan ko ng loop bar to para alam mo yun, yung adjustment ng kamay mo, marami kang option na style ng hawak para hindi ka mangalay. Yung solution ko yon. Pero check natin itong brake natin. Medyo mahina na yung hydraulic na brake nito. Siyempre bago tayo mag long ride, maintenance check muna tayo, di ba? Para sa safety natin. So far okay naman siya gamitin sa ngayon. Kaya kampante naman ako dito kay Repa, which is itong MTB natin. 26 hours lang siya, pero layo na yung nararating na itong bike na to. You know? Well, kung mapapansin nyo, no, kahit hindi nyo napapansin, itong channel ko is may mga makikita na kayong ina-upload kong mga moto sa motovlog, motoride. Kasi alam naman natin na itong channel ko is a non-performing channel. Kaya naisipan kong i-upload na rin yung mga ride ko sa pagmumotor. Baka sakaling may mga mapadpad na mahihilig sa mga motovlog. Kaya nilagay ko na rin yung motoride ng ating Aerox.
May mga video pa kasi ako na hindi ko na-edit na nung nag-ride kami. Mga ilan-ilan din yun. Nasa 45 minutes na akong pumapadyak, pero ayan, 14 kilometers pa lang yung nakukuha natin. Dahil puro tayo daldal, wala tayong pedal. Isa na yun. Kuha tayo ng mga 7 kilometers dito sa kahabaan ng C5. Hanggang doon lang tayo sa sa Parañaque, bago pumasok ang Parañaque. Yung yun, doon tayo kung saan lumiliko yung pag may 20-20 race dito, yung tipikal na nililikuan nila doon din tayo liliko sa ilalim ng tulay. Yun, dito tayo. Tapos akyat tayo ng flyover. At pagdating dito, isiset mo na yung sarili mo dito kung aakyat ka ng flyover. Kasi grabe ang dito, mga sasakyan. Aakyat tayo dito sa bandang Sukat, SM Sukat. Grabe. Sabi, di ba, kakaibang pagod? Kailangan ko na mag-practice ng maraming ganito, maraming ahon. Kasi nagbabalak na tayong mag-cave yan, di ba? Rolling hills doon, ahon, pababa. Tapos yung unang ahon doon ang matindi-tindi, mahabang ahon yun. Nakakailang hinto ako pag umaakyat ako doon gamit yung road bike. Pero tingin ko pag gamit ko tong MTB doon, chill lang habang umaahon. Buti hindi pa tinatanggal yung bike lane dito. Kahit paano meron pa rin makikitang bike lane. Doon tayo dadaan sa ilalim ng flyover. Supposed to be doon yung flyover. Dito tayo sa ilalim nun. Dati dito, ang daming aso. Pag nadaan ako dito, ay nakatira kasi dito. Ngayon wala na. Dami nilang aso dati. Tapos ikot tayo dito. Yan. Dami ng building dito. Dati plain lang yan, madamo. Ngayon may building na, may gasolinahan na dito, clean fuel. Talagang ilang buwan ko lang
hindi dumaan sa dati mong dinadaanan, nag-iiba na kagad yung lugar, no? Ang dami ng mga bago. Tapos nakaharang mga dahon ng ano, puno. Paano tayo niya? Nakaharang yung mga puno. Oh, pinapalo pa ng pinapalo. Yun yung mahirap dito, no? Yung mga galing doon sa expressway, magma-merge na dito. Tapos kung ikaw nakabike, syempre mabibili sila eh. So, mahihirapan ka ngayon. Tapos pagdating naman dito, pag aakyat ka, mahirap din pumuesto. Kailangan mo mag-signal. Ay, naku, hirap. Mabibilis pa naman mga sasakyan dito. Yan, kaahon ulit tayo. Hindi pa ako nagkakape, hindi pa ako nag-aalmusal. Ay, nasa sukat. Tent na tayo eh. Tayo tayo dito. Tayo tayo. Yun, nakabalik ulit tayo sa dati nating linya. Naka 28 kilometers pa lang tayo. Mga dalawang ikot pa dito, 30 na. Sabay uwi na tayo. Taas na rin yung araw, pero hindi ganun kainit. Ganun yung alam mo naman tayo, may pagkabalat kalabaw tayo eh. Kaya wala sa atin yung init-init na yan. Ayan. Balik the tent. Dito ulit tayo. Makakuha lang tayo ng 30. Okay na. Uwian na. At for now, 1 kilometer na lang, isang ikot, tapos good to go. Tingin ko okay na tayo. Tingnan ko nga. 30 sakto. So let's go, hindi na tayo. Yan pa rin yung no motorcycle, no pedicab, no bicycle, no to. Joke lang po. Ayan, dito na tayo sa River Drive. So, paano? Kung umabot ka man sa napakawalang kwentang video natin ito, maraming salamat sa iyo. So, paano? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. And ride safe, mga siklista. Kamusta siklista? Please subscribe to your Breeze channel! Okay na! Kamusta siklista? Please subscribe to your Breeze channel. So please whatever.